Magsasampa po ng kaso, antayin lamang po ninyo dahil medyo makapal yung kasong hinahanda. Viral ngayon, budget ng House of Representatives tumaas ng halos 17.3 bilyon pagkatapos ng BICAM report. Pinag-uusapan nga sa ngayon ang biglaang paglaki raw ng budget ng House of Representatives, isa raw itong garapalang pangbababoy sa budget process ng bansa. Ayon sa isang post ni Sas Rogando, sa House Bill 1,800 na ipinasa ng House of Representatives, malinaw raw na ang kanilang inaprobahan ay mahigit 16 na bilyong piso. Nang ito ay tinalakay na ng Senate Committee on Finance noong Nobyembre 5, 2024 ay mahigit 7.4 na milyong piso lang ang minungkahi na idagdag sa budget ng House of Representatives. Malinaw raw sa Senate Journal ang passage ng national budget na walang ibang amendments sa budget ng House of Representatives. Samantala nagkaroon ng Bicameral Conference Committee meeting noong Disyembre 11, 2024, iminungkahi ng BICAM Committee na taasan ito ng 17.3 bilyong piso, kaya ang budget ng House of Representatives ay naging 36 na bilyong piso mula sa orihinal na 17.3 bilyong piso. Papaano raw ito nangyari? Ang layunin lamang ng Bicameral Conference Committee meeting ay i-reconcile ang Senate at House versions. Una, ang House version ng House of Representative budget ay 16.3 bilyon. Pangalawa, ang Senate version ay tumaas lang ng 9.2 milyon. Sa papaanong paraan na uwi ang reconciliation ng dalawang figures sa 17.3 bilyong increase? Ito ang malaking katanungan ng bayan. Hindi lamang ito basta fill in the blanks kung hindi isang pambubudol sa kaban ng bayan na pinirmahan pa ng Chief Executive. Marami tuloy ang nagtataka kung saan nga ba napupunta ang pera ng mga mamamayan. Sana raw ay may wastong eksplenasyon patungkol sa issue upang maliwanagan ang mga tanong na dapat sagutin ng mga mambabatas. Iwasto ang mga maling proseso ng budget upang mailagay sa tamang proyekto o programa na siyang makatutulong sa ating bayan. Pakinggan natin ang komento ni Attorney Vic Rodriguez. Kababayan, dapat nagkakaintindihan tayo na hindi kasali ang Bicameral Conference Committee or itong BICAM sa budget process. Hindi sila kasali, wala silang kapangyarihan. Ang tanging function lamang nila, if at all, ay i-reconcile yung mga conflicting figures, pero hindi nila pwedeng i-hijack or i-recast or palitan yung nabalangkas na ng mababang kapulungan at ng Senado. At itong mainit na pinag-uusapan, nakita ko mismo, nagpasa sila ng isang final Bicameral Conference Committee report na punong-puno ng blanco, 28 line items na nagkakahalaga ng 100 bilyong piso. Hindi ito nararapat. This is criminal. This is falsification of legislative document. Paano ninyo napunuan yung mga blanco doon sa Bicameral Conference Committee report na naging pundasyon at dahilan ng ating General Appropriations Act na bagamat unconstitutional ay pinirmahan pa rin ni Bongbong Marcos? Yan ang sagutin niyo. Yan ang burning question of the day. Sino, anong grupo, anong authority nung mga nakialam dito sa Blancong Bicameral Conference Committee sapagkat dapat kayong managot? Yan po ay kasong kriminal, yan po ay crime against public interest, yan po ay falsification of legislative document. Kay Billy Boy, Senator Vic, solid kami sa iyo, Bulacan area, salamat Billy Boy. At kay J.R. Agustin, file a case now, may magsasampa po ng kaso, antayin lamang po ninyo dahil medyo makapal yung kasong hinahanda. At Attorney Vic, bakit po saga yung sagot ni Bangag? BICAM naman ang usapan, linilihis nga ako kasi sa usapan, o dili kaya mali po yung nagpayo sa kanya na sagutin mo, sabihin mo walang blanco saga ang pinirmahan mo. Wala naman talagang blanco ron. Kaya nga dapat sila pare-parehos managot. Paano napunan yung mga blanco? Sino nagpuno ng mga blanco? Yun yung kanilang dapat sagutin at dapat ay singilin natin sila. Ini-spin na naman po
At kinukundina na malisyoso daw at criminal fake news yung revelasyon ni Pangulong Duterte. Please, again, I implore you, do not shoot the messenger. Si Pangulong Duterte, hinatid lamang yung kanyang nakita sa kaalaman ng sambayan ng Pilipino. Sapagkat katabi niya po ako, galit na galit si Pangulong Duterte. Ang sabi niya, kung sino man ang makakakita at makakahawak ng dokumentong ito, yung mga blankong Bicameral Conference Committee report, obligasyon niya sa bawat Pilipino na ilahad ito, ilabas ito at pag-usapan ito. At malaking pagkukulang kahit kanino man kapag ka itatago ito. Yun po ang ginawa ni Pangulong Duterte at tayo dapat magpasalamat sa kanya at kay Congressman Sid Umab. At yung mga sumasakay na mga miyembro daw ng Makabayan Black, huwag po kayong maniniwala doon. Wala pong puso para sa bayan yun, hindi po makabayan yun. Sinabi niya, mantakin ninyo. Kahit daw po siya hindi niya napansin dahil makapal daw ho yung dokumento ng budget. Bakit ka pa nag-congressman, ayaw mo gawin yung trabaho mo? Magpapalit ka na lang doon sa second nominee mo. Hindi ka nararapat dyan, sayang ang sinasahod mo bilang mangbabata sa nagmumula sa buwis naming mga Pilipino. Umalis ka na riyan, huwag kang magpanggap. Wala kang puso para sa bayan, wala kang puso para sa Pilipino, at lalong hindi mo pwedeng tawagin ang sarili mong makabayan. Kaya Mamako Jr., Idol, iboboto kita, pati mga kapitbahay ko, maraming salamat. Ikakampanya rin kita sa kanila. Yun din po ang aking pakiusap sa lahat po sa inyo. Sana ho ay may pakilala ninyo ako, may kampanya sa inyong kamag-anak, kapitbahay, kaklase, kaskwela, kabarkada, kaibigan, ang inyong pong kaopisina, at sa lahat po ng kilala niyong Pilipino sa anong bahagi ng mundo. Sabi ko nga, ako ang tumatayong tunay na oposisyon, dadalhin ko ang laban natin kontra korupsyon sa Senado. Subalit, kailangan ko po ang mga tulong ninyo. So yan po, nakita po natin na malinaw po, nalilinaw natin na ang usapin dito, ibalik lamang natin sa sentro, puros blanco, daang bilyong piso, blanco yung Bicameral Conference Committee report. Ano po ang kahalagahan ng Bicameral Conference Committee report? Ulitin ko, ito po yung nagiging enrolled bill o yung General Appropriations Bill. Ito po yung dinadala sa tanggapan ng Pangulo at kapag ka pinirmahan niya, yun po ay nagiging batas. Ito nga ho ang nangyari. Kahit unconstitutional, kahit criminal, kahit immoral, kahit puno, hitik, siksik, liglig ng anomalya at korupsyon, pinirmahan pa rin, puinersa, at ito na, nagpuputukan na illegal yung naging basihan ng ating budget ngayong taong 2025. Batiin ko lamang po ang yung mga kababayan po natin na taga Quezon City. Subukan po ninyo na bumisita sa CREP Central at sa mag-asawang Tristan at kay Christine Tagle. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. CREP